Patuloy na alinsangan na epekto pa rin ng eastern lease, makakaranas pa rin sa halos buong bansa. At ang pagbaba unti-unti ng ating northeastern lease makakaapekto ngayon sa buong Luzon, kabilang na ang Central Luzon at nadadamay na ang Metro Manila. Mga tsansang pag-ulan, mas kalimitan sa may katimugang bahagi ng Mindanao at west portions ng Zamboanga. Magilan-gilan lamang ang mga isolated showers, iiral sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, December 14, 2023. Ang oras nating voice from ngayong umaga, alas 10:07 na ng umaga. Mananatili pa rin ang ating alinsangan sa halos buong bansa mga folks dahil sa pag-iral pa rin ng ating eastern lease at medyo drier po ang ating paligid dahil sa epekto ng mas tumataas na atmospheric pressure na umaabot ng 1,014 hectopascals. Ibig sabihin lamang yan, unti-unti nang bumababa ng gusto ang ating northeasterly lease. Bagamat medyo mas manipis pa ito, di gaya ng mas umiiral ng mga nakarang araw, ay antay-antay na lamang din unti-unti itong magkakaroon ng accumulation probably this coming weekend. Pero sa ngayon, yung upper sphere, yung mas mataas na kaulapan na dala ng northeasterly wind flow ay nagpapang-abot na sa bahagi ng Central Luzon, kabilang na ang Metro Manila at ilang portions ng Calabarzon. Na may portion na umaabot sa bandang Bicol region, yung daloy ng northeasterly o yung mahinang hanging amihan. Pero dahil mas malakas pa rin ang daloy nitong easterly na nag-i-interact sa ating high pressure area na kasabay ng northeasterly, ay makakaranas tayo ng most of accumulated clouds na magdadala-dala pa rin ng mga ilang kalat na pag-ulan. Pero dahil medyo drier po kasi ang ating paligid ngayon at himpapawid dito sa Luzon, ay mas mangunguna ang medyo maalinsangan sa atin, kabilang na ang Calabarzon at buong Central Luzon kasama ang Metro Manila area. Expected dyan na mas tataas ang ating alinsangan at mga few clouds, so mas madalas medyo overcast tayo. Bahagya ang pagiging gloomy at few clouds ang iiral sa atin. At makikita naman ninyo sa ating live CCTV snapshots. At kung titingnan ninyo rin sa paligid ay matindi ang ating sikat ng araw at makakaranas tayo ng mas maalinsangang temperatura lalo na sa bandang tanghali, tapit bandang after lunch, mga ganun po. Mas mararamdaman natin yan at probably aabot ng 33 to 35 degrees Celsius ang temperatura. Pero medyo magiging panandalian yan dahil biglang bababa rin kaagad yan pagsapit ng mga bandang alas 3 ng hapon onwards. So sa ating current conditions, may overcast po ang mas mangunguna sa atin. Bahagya lamang ang gloomy, klaro at few clouds ang iiral sa atin. So magmadalas pa rin ang medyo mostly cloudy, lalo na sa hapon at bandang gabi na kapag lumalamig ng husto ang temperatura. Medyo windy tayo dahil medyo dry air po tayo at medyo may cold breeze mula dyan sa extreme Northern Luzon dahil nga po sa ating manipis na animihan na unti-unti itong kakapal pagdating ng this weekend. Expected na yan at nireport ko na po yan since nung isang araw. Sa lowest temperature na netala na aking weather station sa Caloocan, West Grace Park, nakapagtala kami kaninang 5:54 AM ng pinaka-lowest na of 25.7 degrees Celsius. Almost stationary lamang. Pero kahapon, pagdating sa highest temperature, kahapon nakapagtala kami ng maalinsangan na temperatura na umabot ng 35.4 degrees Celsius. At alam kong naramdaman ninyo yan sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Tumaas po ang ating temperatura kasi kahapon, dahil gaya ng aking nireport kahapon, ay masyado po tayong dry air at mataas ang ating temperatura. At kahapon nga po ng 1:25 PM ay nakapagtala kami ng 35.4 degrees Celsius na mataas o pinakamataas na temperatura na naitala na aking weather station dito sa Caloocan City. Ibig sabihin lamang ay mataas din ng husto ang aming heat index at pumitik ito ng 50.1 degrees Celsius ang aming heat index kahapon. So naramdaman natin yan kahapon mga folks na matinding alinsangan na parang summer o dry season. Pero kung titingnan naman natin sa heat index ni Pag-asa, kung may umabot ng 50 degrees Celsius mula dito sa amin sa Caloocan,
mukhang kami sa Caloocan City ang nangunguna sa may pinakamaalinsangan at mataas ang heat index. At mga pangalawa sa may pinakamataas na heat index, kung pagbabasehan natin dito, ay ang area ng Katarman Northern Samar na nasa 46 degrees Celsius. Kasabay ang Science Garden sa Quezon City sa Pag-asa Office na nasa 46 degrees Celsius din ang heat index. So medyo exaggerated yung lumalabas ng measurement na aking weather station, pero wala tayong control nga dyan dahil yan ay ipinapakita o ini-indicate ng aking weather station sa Caloocan City. So wala po tayong magagawa dyan. Kung ano ang nagiging reading ng ating aparato ay siya yung ating masusunod dahil aparato mismo nag-i-indicate niyan. Kaya nangunguna kami sa Caloocan na nasa 50.1 degrees Celsius at mga pangalawa lamang ang Pag-asa Office na nasa 46 degrees Celsius ang kanilang init pandama. Well, ang Pag-asa Office kasi o Science Garden, marami kasing puno sa kanila at mababa ang elevation ng kanilang weather station. Kaya yung lamig sa baba ay mas mababa ang temperatura. Hindi kagaya ng mas nasa mataas na upper altitude kapag naka-install ang inyong weather station, mas eksaktong nakukuha ang talagang temperatura sa hangin kumpara sa may Science Garden na mapuno sa kanila. Kung pupuntahan ninyo, malapit sila sa may bandang La Mesa Dam, sa may watershed. So, yung area dyan sa Quezon City, malamig talaga yan. Tapos, medyo mataas yung elevation ng lupa nila. Tapos, yung naka-install yung weather station nila, medyo mababa. Kung huling nakita ko siguro yan, mga approximate, mga wala pa sa 14 feet yung taas ng kanilang weather station. Nakapatong lang yata yun sa pinaka-field, open field nila. So, yung lamig sa ground, which is nagpapabawas ng heat index, kapag sobrang taas ng alinsangan, yung lamig naman sa baba, mabilis mag-saturate, which is na-detect agad ng kanilang weather station. Hopefully, medyo itaas-taas nila yun ng at least man lang mga 10 feet para mas eksaktong nakukuha yung temperatura talaga. Well, meron naman silang sariling computation at dahil official sila, ay sila pa rin ang masusunod. Anyway, sa ating basic streams in past 24 hours, nangunguna ang San Jose. Dyan pa rin sa may Mindoro na may pinakamataas na temperatura. Mukhang nahigitan kami na nasa 35.9 degrees Celsius. Lumalabas po pangalawa kami sa Caloocan at 35.4 degrees Celsius. Sa San Jose ay nasa 35.9 degrees Celsius. 0.9 ang difference kumpara sa amin sa Caloocan na 0.4 lamang. Sa lowest temperature, nakapagtala ng pinakamababa pa, mas mababa pa ang temperature sa Baguio dahil nga po sa bumababa nga po ang ating hanging amihan unti-unti at nakapagtala sila ng 15.6 degrees Celsius na pinakamababang temperatura na sa buong bansa. Sa inulan naman ang Calayan, dyan sa bandang Calayan, Cagayan ay inulan naman ng 52 millimeters ang total rainfall sa kanila. Wala naman kaming naitalang rainfall kahapon at sa loob ng 7 araw ay wala kaming naitalang pag-ulan so far. So, diretso agad tayo sa ating outside humidity na nasa 72%. Ang outside humidity, so medyo saturated ng bahagya ang ating paligid at tumataas ito ng 2% since last hour. May high pressure area tayo sa buong Luzon na nasa 1,004 hectopascals po. So, kapag nag-interact ang anumang low pressure dyan, ay dadaos-dos yan ng husto sa katimugan at hindi ito makakapag-move ng pahilaga. Dahil nga po sa mataas ang ating ridge of high pressure, lalo na sa bahagi ng Southern Luzon. Dahil dito nga po sa Metro Manila, nasa 1,004 hectopascals po ang ating atmospheric pressure. So, drier. Napaka-dry po ng ating himpapawid ngayon o cold breeze po kapag nasa pinakamas mataas na o titingnan natin sa ating cloud level, at least mga more than 600 meters. Ayan po, nasa 740 meters ay mataas na po ang atmospheric pressure na. So, malabong makapag-interact ang anumang low pressure area sa ganyang kataas na atmospheric pressure. So, bukod sa ating barometric pressure, ay ang high tide and low tide status manatiling sa loob ng 12 oras ay mababa ang ating karagatan sa may Manila Bay. So, layo-layo muna sa ating mga kababayan pa rin at bawal munang lumapit sa pampang na Manila Bay. Mababaw po ang katubigan dyan. So, mga bandang 10 PM pa po kayo pwedeng lumapit-lapit sa pampang ng Manila Bay pero imposible naman siguro dahil madilim naman na po.
So, buong maghapon ay magiging mababaw ang ating pampang sa Manila Bay. So, medyo layo-layo muna kayo dyan sa may bandang Bataan o West Philippine Sea para mangisda. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kanina 6:12 a.m. Tinasalulubog ito mamayang 5:28 p.m. At ang ating buwan, so far, nasa 2% illuminated na po ito. So, sa mga malapit sa may bandang pampang ng karagatan, dyan sa may East Pacific natin, masisilayan nito ng pabukang liwayway siguro o paglubog ng araw. Rather, medyo paglubog ng araw, medyo makikita na natin ito sa mga astro chases natin. Na nasa 2% na po, illuminated na waxing crescent natin, nasisikat ito. Kinabukasan pa. Sumikat ito ngayong 7:22 a.m. rather. At inasa lulubog nito mamayang 6:46 p.m. So, bumabalik na siya sa normal pattern niya. Kasalukuyang nasa elevation of 32 degrees na siya. So, pagka bukal liwayway, mga bandang mag-uumaga, makikita ninyo yan, yung liwanag ng buwan. So, sa mga astrotations natin sa may east coast lines, mukhang makikita ninyo yan. Pero dito sa Metro Manila, mukhang malabo. Dahil lalo na may mga matataas na elevation ng building. So, nasa elevation of 32 degrees na po yung buwan at inasa lulubog pa ito mga bandang 6:46 p.m. pa mga folks. Sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes ay magiging maaliwalas ang ating maghapon. Pero ang chance na pag-ulan mataas po at 58 to 60% chance daw. Probably isolated rin sa west dulot ng easterlies pa rin. So mga kalat-kalat ito at mga chance lamang na forecast na uulanin dito sa Luzon o sa bahagi ng Metro Manila according dito sa aking WBC forecast. Bukas ang Biyernes, magiging maulap ang hapon pero sa umaga magiging partially cloudy according dito. Pero mababa ang tsansa ng pag-ulan at 19 to 20% chance sa pag-ulan. So ngayong araw mukhang may isolated showers tayo. Maghanda na lamang ng pananggalang sa ulan. Maaring umulan nito mamayang hapon, baka saglitan lamang at hindi rin magtatagal. Manipis lamang yung saturation ng water vapor nitong maghapon natin So expected na lamang yan na mga isolated at scattered. At ating 2-day highest and lowest temperature expected ay nasa 30 to 32 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 25 degrees Celsius. O diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa magiging maulap na areas ng buong bansa. Well, kung titingnan natin sa ating heavy rain infrared potential, halos wala masyadong mataas na potential. Pero mga partic to mostly cloudy ang medyo iiral. Like kung titingnan natin yung rainbow infrared, halos mababa lamang yung saturation ng mga kaulapan sa buong silangan ng bansa. Pero expected pa rin mga isolated rain showers at mga ilang kalat-kalat lamang na mga ilang light rain showers pagsapit ng hapon. At mula dyan sa may northeastern Luzon, mula dyan sa may Cagayan Valley, ang Quezon Province, hanggang sa may bandang Bicol Region Eastern, dyan sa may Camarines Norte at Camarines Sur, magkakaroon lamang ng mga ilang light to moderate showers na hindi naman tumatagal. At sa buong bahagi ng northwestern Luzon, makakaranas kayo ng mas maalinsangan, pero makakaranas na kayo ng cold breezer dyan na dry air at matinding sikat ng araw. So kung mainit man dyan sa lugar ninyo, pero mukhang malabo dahil mas mararamdaman ninyo kasi yung lamig ng simoy ng hangin dyan, dulot ng northeasterlies pa rin. Bagamat manipis, medyo sisipa pa rin yung init ng sikat ng araw. So wag na lamang siguro tayo magbibilad sa tinding sikat ng araw. Laruin na lamang ninyo yung level ng lamig at tindi ng init dulot ng tinding sikat ng araw sa buong kanluran ng Hilagang Luzon, kabilang ng La Union, Benguet, siyempre, damay na ang Baguio City, Pangasinan, at buong Zambales area. Pababa na yan ng Bataan. At dyan sa may bandang Central Luzon sa Tarlac, pababa na yan ng Bulacan area, Angeles, Pampanga, papasok na yan ng NCR sa Metro Manila, magiging katamtaman at maaliwalas at maalinsangan din ang expected natin. At dahil nga rin sa bukod sa easterlies at tinding sikat ng araw. So medyo nagsasalubong pa rin kasi yung easterlies natin dyan, pero dahil sa nag-i-interact ang ating northeasterlies wind flow sa may Hilaga, medyo nagkakaroon ng bahagyang manipis pa rin ng shear line na iiral dyan. Hindi nga lang masyado makapal yung shear line, manipis lamang dahil medyo maninipis lang din ang sumasalubong na hangin at dahil na rin sa mas mataas nating atmospheric pressure. Sobrang dry po kasi
yung ating areas ng Northern Luzon, kabilang na ang Central Luzon at Metro Manila. So expected dyan. At mula dyan sa may Calabarzon, kasama na ang Bicol Region at may Maropa, magiging maliwalas din at malinsangan ang lagay ng ating panahon. Iwas muna tayo sa magbibilat na matindi sa tinding sikat ng araw, pero sa nalalabi ng Southern Luzon at Bicol Region, makakaranas kayo ng mga ilang mga mauulap at mga isolated pa rin na mga kalat-kalat na pag-ulan. Typically, mga bandang hapon na po yan. So, typically, mga light rain showers at ilang mga moderate rain showers lamang ang mas mararamdaman natin sa buong bahagi ng Bicol Region at Southern Luzon area. Ayan, no? Medyo drier po at wala masyadong accumulation ng water vapor. So, mas mangunguna ang alinsangan hanggang sa bahagi ng buong Visayas area. Wala tayong may i-comment masyado dyan. Dahil maging sa Visayas region, makakaranas kayo ng very humid at maalinsangan temperatura dyan mula eastern at west portion ng Visayas area. So, iwasan na lamang magbilad sa tinding sikat ng araw nitong maghapon ha. At asahan na lamang ninyo magkaroon man ng mga isolated rain showers. Sobrang panandalian lamang ito at typically mga light rain showers. Pagdating naman sa Mindanao, mula sa kanlur ng bahagi ng Zamboanga Peninsula, dito medyo mas malakas ang mga makakaranas silang isolated rain showers, lalo na ng mga taga Zamboanga, Basilan at Hulusulu ay mas makakaramdam kayo dyan ng mga moderate and some heavy rain showers maghapon mga folks ha. So wag masyadong maglalabas, then asahan po ang mga pagkulog at pagkidlat dyan. Matatalim po ang mga pagkulog at pagkidlat dyan. Then salubungan ng mainit at malamig. At asahan din ang mga hindi inaasahang malalakasan na ulan na magdudulot ng mga pagbaha. Ingat na lamang, lalo na sa mga taga-Hulusulu. May bandang Zamboanga Peninsula, magkaroon man kayo ng mga ilang light to moderate showers, ay typical sa sa Zamboanga City lamang ito mas mararamdaman at ilang portions ng Zamboanga del Sur. Pero the rest, mangunguna pa rin ang humid at mas maalinsang ang panahon, lalo na dyan sa may bandang Zamboanga del Norte hanggang Dapitan o Roqueta City. Papasok na yan ng ilang bahagi ng BARMM areas. Diyan sa Kapatagan, Marawi, hanggang Iligan City, diyan sa may BARIM. Siyempre, kasama na ang Cagayan de Oro at buong nalalabi ng Northern Mindanao. And the rest ng Sorsogen area, mas magiging partly tumusikal ding hiiral at mga isolated rain showers lang din. Pero magiging mas isolated rain showers ang parte nito ng Lake Cebu, Camba, Maasin, General Santos City at Sarangani. Ingat na lamang sa potensyal na pagbaha kung sakaling lumakas ang ulan dyan. Pero typically, pabugso-bugso ang pag-ulan o scattered rain showers. And the rest ng Davao region, mula dyan sa may Davao del Sur at Davao del Norte, magiging maliwalas sa alinsangan po ang ating panahon ng maghapon. Huwag masyadong magbibilat at magdala ng pananggalang sa tinding sikat ng araw. Kabilang na ang bahagi ng Bukidnon at bandang Davao de Oro area. Siyempre, ang silangang bahagi ng Mindanao, makakaranas din ng mas maalisangan at fair weather po tayo dyan. Mangunguna ang mas humid na panahon mula sa isla ng Dinagat, Siargao Island at Surigao City. Pababa na yan ng Surigao del Sur and the rest ng Compostela Valley. So, wag po masyadong magbibilat sa matinding sikat ng araw dahil mas maalinsangan po ang temperatura ninyo dyan sa Mindanao kumpara sa Visayas at Southern Luzon area. Magkaroon man ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa hapon, sa gabi o madaling araw, typically dulot lamang ng paglamig ng temperatura niyan at yung saturation ng water vapor ay doon lamang ito babagsak sa kalupaan. So take note yan mga folks. Samantala sa ating cyclone sector, so far wala pang further intensification. Bagamat yung kanyang alop tsaka yung concentration niya, bagya pa rin siyang nagko-concentrate dito sa may bandang Caroline Islands. Palapit ito ng bandang Yap. However, yung shallow circulation niya ay patuloy pa rin siyang nagkakaroon ng further circulation. At yung kanyang low convection, sobrang manipis pa ito. Pero patuloy itong kikilos west-northwestward, palapit nga sa silangan ng Mindanao. Typically, by this coming weekend ay inaasahan lalapit ito sa may silangang bahagi ng Mindanao. At nabanggit ko na nga po nung isang araw, probably bukas po ng Biyernes yan o Sabado ito, lulusot na o tatawid ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung titingnan natin, mukhang hindi ito magkakaroon ng significant pa na magiging further active low pressure area o umabot man lang sa tropical depression. Hopefully, tuloy-tuloy yan. Mananatiling uncertain yan maging sa pagtawid ng Philippine Area of Responsibility. However, kung iyan ay magme-maintain,
na magiging isang shallow low pressure lamang na lalapit sa may silangan ng Mindanao na maapektuhan din ng ilang bahagi ng Eastern Visayas, magdadala ito ng mga ilang heavy rain showers sa kalupaan ng Eastern Mindanao at ilang portions ng Visayas area. So, masasabi pa rin natin medyo good news yan. At least maiiwasan ang drought o tagtuyot yan sa area na yan dahil sa mga nakarang araw na mga walang masyadong makakaranas sa malalasang pag-ulan. Except na lamang kung bigla itong mag-rapid intensification. However, sa ngayon ay wala tayong nakikitaan kasi na magkaroon pa ito ng improved condition sa ngayon. Dahil kung titingnan natin ang global spectral model natin ginagamit ay yung wrapping convection niya na natili pa rin manipis at very shallow ito. Hanggang sa ito ay makapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility, ayun nga po, either bukas o madaling araw ng Sabado. Depende na yan sa magiging bilis ng kilos nitong C91W. Pero kung titingnan natin, hanggang sa lumapit ito by December 16 o December 17, so probably by Sunday na yan or unang araw ng Lunes next week, lalapit sa may silangan ng Mindanao at bandang Visayas, nakikita natin, magdudulot lamang ito ng mga ilang moderate and heavy rain showers sa areas na yan. At walang nakikitaan na aabot ito ng tropical depression sa ngayon, base sa ating global spectral model. Kung pagbabase naman natin ang mean sea level pressure, kung titingnan natin, halos wala pa rin pinapakitaan na yung wrapping convection nito na aabot ng tropical depression category. Pero shallow circulation siya o shallow low pressure siyang mananatili hanggang sa makalapit ito ng ang silangan ng Mindanao by this coming Sunday or unang araw nga po ng Lunes next week. So, hopefully, manatili sa ganyan na lamang siguro yan para maibsan lamang ang tindi ng mainit sa bahagi ng Eastern Mindanao area. Pero, yung mga nilindol dyan, inuulit ko sa mga taga Surigao del Sur, ay yung mga malalapit sa bundok, medyo layo-layo po tayo, medyo alalay po tayo dahil may mga di inaasahang mga landslide kung sakaling lumapit itong shallow low pressure area na ito at magdudulot ng malakas ang pag-ulan. Kasi yung mga bitak na nang naganap ng mga sunod-sunod na paglindol at aftershocks, magdudulot yan ng opening na bitak sa mga kabundukan na magbubunsod po ng biglaang landslides kapag nabuhusan yan ng malakas na ulan ng low pressure area na C91W. So, alalay po tayo dyan pagdating ng next week o this coming Sunday just in case kapag umulan na po dyan sa Surigao del Sur. At sa mga kabundukan, medyo layo-layo muna mga kababayan natin. Dahil napakadelikado po kapag ka nagkaganon na biglang bumusang malakas na ulan dyan, lalo na sa mga patuloy na nililindol at mga aftershocks na mga taga Surigao del Sur. So hindi po tayo nagkulang ng paalaala sa ating mga kababayan na asahan po ang mga landslide just in case na lumapit itong shallow low pressure area sa Surigao del Sur area o sa paligid ng Surigao del Sur. Pero kapag babasahin naman natin ang mga computer models ng GFS at iba't ibang mga models ng weather agencies, makikita nga natin na medyo aggressive pa rin ang pinapakita dito, pero sa actual natin o real time, very insignificant na matutulad dito sa ipinapakita ng computer models. Pero almost tama naman yung magiging track nito, nakikilis ito pahagyang pa west, northwestward at lalapit nga sa silangan ng Mindanao. At mukhang tatraverse ito ng Central Visayas at pinapakita rito na tatagos ito ng bandang Puerto Princesa according dito kay GPS. Kay CMWF naman, natiling shallow lamang ang ipinapakita niyang sirkulasyon dito na magdadala po ng moderate to heavy rain showers sa areas ng Eastern Mindanao at Visayas area. So dito, medyo mas close accurate itong si CMWF na magdadala lamang ng shallow circulation na mga pag-ulan, moderate and some heavy rain showers. Kay NAPGEM naman, so far, wala siyang update this time. Kay ICO naman ay very aggressive din. However, very shallow circulation din at malawak din yung wrapping convection nito na halos katulad din ng ipinapakita ni ECMWF. Ganon din kay GEM na shallow din na halos nagtutugma kay ICON GM at ECMWF. So mukhang maliwanag na wala talagang ipinapakitang senyales na ito ay magiging isang ganap na bagyo according sa mga computer models nito. Expected na yan na mananatiling magpapaulan lamang dulot ng shallow low pressure area sa nabanggit ko sa may Eastern Visayas at bandang Eastern Mindanao area. Paghandaan na lamang yan, probably mararamdaman yan bandang Sabado o Linggo
o unang araw ng Lunes or December 17 or December 18, 2023. So take note yan mga folks ha, yung mga petsa na yan dahil mararamdaman na ninyo ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa nabanggit ko sa Eastern Mindanao at ilang portions ng Southeastern ng Visayas. Sa pag-alon naman at gale warning, nakataas po ang gale warning at inaasahan natin na mataas ang alon sa buong silangan ng bansa, sa buong seaboards ng Northern Luzon at buong seaboards ng Eastern part ng bansa natin ay mukhang mataas po. Ang alon dyan na naglalaro sa 1.25 meters ang taas ng alon. So mukhang delikado sa maliit pa rin natin na mga mangingisda na pumalaot dyan sa silangang bahagi ng buong bansa. Buong bansa po ito. So from Luzon, Northeastern Luzon, Visayas o Mindanao, nasa 1.25 meters po yung aabutin na taas ng alon dyan sa silangan ng baybayin. So ayan o, buong silangang bahagi kasi ng bansa, mapa Eastern Visayas man yan o Mindanao, yung ginuhitan ko na yan ay maglalaro po sa 1.25 meters ang taas ng alon. So medyo delikado para sa mga maliliit nating mangingisda na pumalaot dyan ngayong araw. Approximate ito sa loob ng 48 hours na magiging mataas ang alon natin. So medyo ingat-ingat na lamang. At kung maaari, wag na munang pumalaot yung masyadong maliliit na bangka. Siguro sa mga medium sea crabs, mukhang kaya-kaya pa yan na mangisda. Samantala sa ating astronomical event, may 2 hours pa para sa starting ng conjunction ng Moon at ng Mercury. So oras natin sa Pilipinas yan, mga bandang 1:20 PM po magsisimula ang conjunction. So hindi natin makikita to sa Pilipinas. Pero pagdating siguro ng gabi mamaya, makikita pa rin natin ang halos conjunction ng Moon at ng Mercury. Pero very tricky ito dahil bago lumubog kasi ang araw ay medyo makikita natin yung medyo lowest horizon ito ng Mercury. So, very tricky, very challenging to sa mga astro catchers natin na makikita ito sa may west portions bago lumubog ang araw. So, timing na lamang para makita yung conjunction ng buwan at ng Mercury. Kasi pagka pasok niya ng bandang 6 PM, hindi na rin kagad makikita, matatakpan kagad yung Mercury sa pinaka-lowest horizon. So, very tricky po ito mga folks. So, kung malapit kayo sa may bandang baybayin, mukhang malaki ang pagkakataon na makita yung conjunction ng Moon at ng Mercury. Pero dito sa amin sa Metro Manila, mukhang mas malabo po na makita po ito dahil nahaharangan kami ng matataas na gusali. So, sa mga associations natin dyan na malapit sa may bandang coastal seaboards o sa baybayin ng bago lumubog ang araw, makikita ninyo yung conjunction ng Moon at ng Mercury. Then after nyan, mga ilang minuto lang, matatakpan na agad ng lowest horizon ang Mercury. So, timing na lamang sa pagkuha mga folks. At narito naman natin 3D 20 weather forecast para sa araw ng Huwebes, December 14, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, December 14, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa mga pang detalye ng lagay nating panahon na hindi natin nabanggit ngayong umaga. Makikita na naman yun yung buong detalye dyan kung gusto nyo malaman mula sa weather space weather status natin, lagay ng ating mga bulkan at mga oceanic temperature, lalo na sa El Nino o La Nina na gusto niyo malaman, at yung ating mga cloud levels dahil nga po mataas ang ating atmospheric pressure. At syempre sa mga iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.